Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-usapan dito ang mga major crypto developments, yung mga matitinding kaganapan nitong nakalipas na taong 2023. At ayan, bago pa tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, nitong 2023, nakita ng industriya ng crypto ang pagbibitiw ni Binance founder na si Changpeng Zhao bilang CEO. Ang arrest at prosecution ng mga notable figures, mga kilalang tao tulad nila Du Kwon at Sam Bankman-Fried at ang growing interest ng mga institution kasama ang iba pang mga developments. Yan, ang taong 2023 ay isang roller coaster ride para sa crypto industry na puno ng maraming mga highs at lows, victories at defeats, at mga surprises at syempre mga matitinding shocks. Narito ang ilan sa mga notables, ayan, matitinding mga events na humubog sa crypto landscape nitong 2023. Yan, ang una rito ay ang XRP secures legal clarity. Sa isang landmark ruling noong July 13, isang US judge ang nag-dismiss dito sa SEC's case laban sa Ripple at sa mga executives nito na nagdeklara na ang XRP ay hindi isang security. Ito ang nagbigay daan para sa XRP na ma-resume ang trading sa mga major platforms tulad ng Coinbase na nag-delist dito noong 2020. Yan, ito naman ang BlackRock enters the crypto scene. Ang BlackRock, ang world's largest asset manager, ay gumawa ng isang bold move patungo sa crypto market sa pamamagitan ng pag-file para sa isang spot Bitcoin ETF noong June 15, 2023 at isang Ethereum ETF noong November 15. Ang mga ETF na ito ay susundan ang mga prices ng dalawang leading cryptocurrencies. Yan, nitong July ay ang BlackRock, yan, pinuri po ni BlackRock CEO Larry Fink ang crypto bilang isang digital gold at isang international asset na nagpapahiwatig ng isang shift sa institutional attitudes patungo sa cryptocurrencies. At ito naman po si Sam Bankman-Fried, convicted of fraud. Si Sam Bankman-Fried ay ang founder at former CEO ng ngayon ay bankrupt na FTX. Ay napatunayang guilty sa multiple charges at fraud ng isang jury noong November 2. Si Judge Lewis Kaplan ay mag-aanunsyo ng sasapitin ni Ginoong Bankman-Fried sa March 28 ng taong ito na may posibilidad na sintensya na hanggang 115 years. Yan, 115 taon na pagkakakulong ang tindi po niyan. Global de-dollarization. Sa isang significant blow sa US dollar's dominance, ang Russia ay nag-announce noong March 2023 na ito ay sumusuporta sa paggamit ng Chinese yuan sa halip na US dollar para sa pag-settle ng mga trades sa Latin American, Asian at African countries. Bukod pa rito, sa unang pagkakataon sa kasaysayan, ang Chinese yuan ay lumampas sa US dollar upang maging ang pinaka-ginagamit na currency sa cross-border settlements sa China nitong 2023. Yan, ang Saudi naman, ang world's largest oil exporter, ay sumali sa isang trade alliance kasama ang Russia, India, China, Pakistan at 4 pang mga bansa. Ang alliance na ito ay naglalayong bawasan ang reliance sa US dollar at itaguyod ang paggamit ng local currencies at digital assets. Ito naman po ang si Powell acknowledges crypto's potential. Yan, si Federal Reserve Chair Jerome Powell ay nagbigay ng isang surprising statement noong late December 2023 na nagpapahayag na ang crypto ay mukhang meron daw po itong staying power bilang isang asset class at ang Federal Reserve ay tumitingin para sa maayos na pag-regulate sa mga stable coins.
Yan, ZZ steps down as Binance CEO. Si Changping Zhao or ZZ ay ang founder ng Binance ay pumayag na mag-resign bilang CEO ng Binance bilang bahagi ng isang settlement condition kasama ang US authorities para sa paglabag sa mga international anti-money laundering provisions. Yan, ito naman po ang bansang Argentina adopts the dollar sa isang drastic measure para labanan ang hyperinflation at economic crisis. Si Javier Milei, isang Bitcoin advocate at ang newly elected president ng Argentina, ay nag-announce na papalitan niya ang peso ng dollar bilang ang official currency at ipapasara ang central bank. Yan, ito naman po ang Turkish crypto exchange CEO jailed for life. Ayan, mas matindi po ang sinapit nito kumpara kay Ginoong Sam Bankman-Fried. Si Farrokh Fatih Ozir, ang CEO ng Todex, ngayon ay isang defunct na Turkish exchange, or hindi na po ito nag-ooperate, ay hinatulan ng 11,196 years sa prison or kulungan noong September 7 para sa thief or pagnanakaw ng $2 billion sa mga crypto assets ng mga customers. Ang court ay napatunayan siyang guilty sa fraud, embezzlement at money laundering. Yan, parang hinatulan na po yan sa kamatayan sa kulungan or bilangguan. Ayan, Grayscale wins lawsuit against SEC. Ang asset manager na Grayscale ay nag-emerge na victorious or panalo po sa kanyang lawsuit laban sa US SEC. Ang court ay sinuportahan ang argumento ng Grayscale na ang regulatory agency ay walang dahilan para tanggihan ang kanyang move na i-transform ang Grayscale Bitcoin Trust sa spot BTC ETF. At ayan, ito naman po si Coinbase. Coinbase sues the SEC. Ang Coinbase, ang largest US crypto exchange, ay nag-file ng isang lawsuit laban sa SEC sa isang attempt na pilitin ang agency na magbigay ng regulatory clarity para sa crypto industry. Ang Coinbase ay nag-claim na ang SEC ay naging hostile at inconsistent sa kanyang approach sa crypto. Hong Kong recognizes crypto as property. Yan, sa isang makasaysayang hatol nitong April ng nakaraang taon, isang korte sa Hong Kong ang nag-classified ng cryptocurrencies bilang ari-arian sa isang kaso na may kinalaman sa nagsara na palitan ng Gatecoin. Ito ang unang kaso sa Hong Kong na kasangkot ang crypto bilang ari-arian. Nagtatakda ng halimbawa para sa mga hinaharap na kaso at mga alitan na may kinalaman sa crypto. Yan, Terra founder arrested in Montenegro. Noong March 23, ibinunyag ni Filip Adzik, ang ministro ng Interior para sa Montenegro, na inaresto ng mga otoridad ng Montenegro si Du Kwon. Si Kwon ay isang dating crypto fugitive at tagapagtatag ng gumuhong ecosystem ng Terra. Naganap ang pag-aresto sa paliparan ng Podgorica. Ayan, ito naman ang SafeMoon founders arrested in US. Noong November 1, inaresto ng US Department of Justice sina Kyle Nagy, John Caroni at Thomas Smith. Sila ang mga tagapagtatag ng SafeMoon, isang popular na meme coin na nangako ng malalaking balik sa mga holder nito sa US. Sila ay sinampahan ng kasong pandaraya, conspiracy at money laundering dahil sa paglikha ng isang Ponzi scheme. Niloko ng scheme na ito ang milyong-milyong mga investor. Ang SafeMoon ay isa sa pinaka-hype at kontrobersyal na mga proyekto ng crypto noong kasagsagan nito. Yan, ito naman ang BlackRock na partners with JP Morgan for Bitcoin ETF. Ang BlackRock, ang pinakamalaking asset manager sa mundo, ay pinangalan ng JP Morgan, ang pinakamalaking bangko sa US, bilang isang otorisadong participant para sa kanilang spot Bitcoin ETF. Ito ay kasabay ng anticipation ng pag-aproba mula sa SEC. Ito ay nangangahulugan na magiging magagawa ng JP Morgan na lumikha at mag-redeem ng mga share ng ETF, nagbibigay ng liquidity at mga serbisyo ng paggawa ng merkado. Yan. Ito naman po ang
UK plans to become a crypto hub. Nitong December ay nagkaroon ng nakaraang taon, muling kinumpirma ng pamahalaan ng UK ang kanilang mga plano na itatag ang bansa bilang isang global crypto hub. Nagplano ang pamahalaan na lumikha ng isang malinaw at komprehensibong balangkas para sa regulasyon at promosyon ng crypto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.